Mr. Chair, as part of the long-standing tradition and practice of the House of Representatives and Committee on Appropriations to extend parliamentary courtesy of the Office of the President I object, and Mr. recognition of Chair. his distinguished role and significance in government, I move that we terminate the budget hearing of the Office of the President. Is there a second I to the object, motion? Mr. Chair. Pagkatapos ipresenta ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa House Committee on Appropriations ang panukalang pondo ng tanggapan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa 2025, agad na inihain ang mosyon na tapusin na ang pagdinig. Ito ay alinsunod sa matagal ng tradisyon na parliamentary courtesy ng House of Representatives sa Office of the President. Tinutulan pa sana ito ng Makabayan Bloc Representatives dahil nais na mga itong busisiin ang paggamit ng pondo sa ilalim ng tanggapan ng Presidente kasabay ng iba pang mga issue. Mr. Chair, I object dahil sabi po ng Presidente, all government agencies undergo the same process tuwing budget deliberations bilang sagot sa Office of the Vice President, Mr. Chair. So kung ganun, Mr. Chair, na ita-terminate natin ngayon yung deliberations, we are affirming ang pagiging brat ng Vice President. And in fact, Mr. Chair, pinapalabas natin na nagsisinungaling yung mismong Presidente na mag-undergo ng scrutiny, Mr. Chair. Back your statement na nagsisinungaling yung Presidente. No, Mr. Chair, that would depend on the decision of this committee. Kasi on record yun, Mr. Chair. We have to delete that portion where you're insinuating that there will be pagsisinungaling if we follow tradition. We're a co-equal branch of government and the President cannot dictate on this committee or in each congressman the wills of each congressman. Ngunit dahil 51 kongresista ang bumotong pabor at 3 lamang ang hindi sang-ayon sa agarang termination ng budget deliberation, kaya natapos ang pagdinig sa loob lamang ng 15 minuto. Pinagbigyan naman ng House panel ang Makabayan Bloc na makapagsalita. Si House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Representative Arlene Brosas, nais sanang itanong ang issue kaugnay ng kontrobersyal na religious leader na si Apollo Kibuloy at ang issue ng unprogrammed appropriations. Mr. Chair, gusto rin naming matanong, will the government go after those who aided Kibuloy? Kasi kung matatandaan, sabi ni former President Duterte, alam daw niya kung nasaan si Kibuloy, pero secret lang daw. Si VP Sara Duterte, sabi niya, nasa langit daw. Obstruction of justice ito. Isinala nga natin ang Office of the Vice President dito, tapos ngayon nagbibigay ng courtesy sa Office of the President. Double standard dito. Nade-deprive ang mga mamamayang Pilipino na malaman paano ginastos ng Presidente, pinakamataas na opisyal sa Pilipinas, ang kanyang pondo. Si House Deputy Minority Leader Representative Franz Castro naman, nais sanang magtanong sa issue ng confidential at intelligence funds ni PBBM para sa susunod na taon. Halagang 10.5 billion pesos ang 2025 proposed budget ng Office of the President. Sa ilalim ng panukala, 2.25 billion pesos ang confidential funds, samantalang 2.31 billion pesos naman ang intelligence funds. Yung papalobong intelligence funds and confidential funds. So mapapansin natin, Mr. Chair, sa 10 billion na budget ng Office of the President, halos kalahati dito ay nasa CF at saka intelligence fund. Sa uli, tiniyak ni House Majority Leader Representative Manix Dalipe na sa plenaryo na matatalakay ng husto sa Kamara ang 2025 proposed budget. Ito na ang pangatlong taon na mabilis na nakalusot sa House Committee on Appropriations ang panukalang pondo ng tanggapan ni Pangulong Marcos Jr. Target naman ng Kamarang maipasa ang 2025 proposed budget sa katapusan ng Setyembre. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.